Good morning po sa ating lahat! Pati na naman po yung katabi nyo ng Merry Christmas! Ayan! Excited na po ba ang bawat isa? Amen! Okay, no? Medyo nararamdaman na natin yung simoy ng Pasko dahil medyo malamig na po talaga. Ramdam nyo na po ba? Ayan. Pero bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli niyo po kaming ginising, Panginoon, para ma-experience namin, Panginoon, ang inyong greatness, Lord God, na ipapakita sa araw na ito. And Lord, lumalapit po kami sa inyong harapan. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba, Panginoon. Ito ay offering namin sa inyo, Lord God. At ang Holy Spirit po ang malayong kumilos sa bawat isa sa amin. We thank you, Jesus. Praise you, O God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Sabayan niyo po kami sa aming pag-awit. Okay, saya. Tuwing maalala ang regalong natanggap ko, ito'y pag-ibig ng Diyos. Hatid nito'y tuwa sa puso ko. Ang Pasko ay kay saya dahil ito sa regalo ni Cristo. Gumaganda ang bawat isa, naging sa liwanag ni Yesu Cristo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. Kay sarap tuwing sabihin ang araw ng Kapaskuhan, inaalala ang pagsilang ng Mesyas na magliligtas sa bawat isang manampalataya. Ang Pasko ay kahit saya dahil ito sa regalo ni Cristo. Gumaganda ang bawat isa, nagingin sa liwanag ni Jesus. Ang Pasko ay kahit saya dahil ito sa regalo ni Cristo. Gumaganda ang bawat isa, nagingin sa liwanag ni Jesus Cristo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Share the gift, share the gift, share the hope, share the love of Jesus. Share the gift, share the hope, share the love of Jesus. Share the gift, share the hope, share the love of Jesus Christ. Share the love of Jesus. Share the gift, share
dinala sa araw na ito ngayon dito sa church para ma-experience po natin yung kabutihan niya. Naniniwala po ba kayo na naging mabuti ang Panginoon sa buong taon na ito at magiging mabuti pa siya sa susunod na taon? Amen! Can I hear a loud amen? And a hallelujah! Sa pa po, 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah! Papuri sa Panginoon! We thank you, Jesus, dahil binigyan mo kami ng opportunity para makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Para papurihan ka, para magpasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buong taon na ito. And we look forward, Panginoon, sa 2025. Next year, we know na mas greater pa yung may experience namin, Lord God. Mas makikilala ka pa namin. We thank you, Jesus. And we offer this song, Panginoon. Look into our hearts. Ang aming sarili, Lord God, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Wala na kaming kayang ibigay pa, Panginoon. We surrender our hearts to you, O God. Ngayon, bibigyan ko po kayo, mga kapatid, ng mga ilang minuto. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Really glorify Him. Sa lahat ng mga na-experience mo, maganda man ito or hindi, magpasalamat tayo na kasama natin siya at hindi niya tayo pinabayaan. God, sa'yo ang papuri at pagsambalo. Holy Spirit, move into this place. Sa'yo ang kapurihan, ang karangalan, Panginoon. You deserve everything, Lord God. You deserve every praises, every song. Papuri't pagsamba sa'yo lamang. Awitin po natin ito, mga kapatid. Walang hanggan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo.
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kadamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Isa pa. Pupurihin ka. Yes, Jesus. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo papuri. Jesus, sa'yo ang karamihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman.
papuri ka sa wing. Itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Isang pagkakataon upang ikaw ay mapapurihan. Isang pagkakataon upang ipagdiwang ang iyong pagdating at pag-abot sa amin. Nasa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming pagiging hindi karapat-dapat, ikaw ay bumaba at nagkatawang tao para sa amin. Dalangin po namin na ang iyong salita ang siyang marinig, maintindihan, maisapuso at maisabuhay ng bawat isang kapatid na nandito po sa aming service. Hinihiling ko rin po ang pagsama ng banal na Espiritu na siya pong kumilos at mangusap sa aming mga puso at magbago ng aming mga buhay. At patuloy na ilapit kami sa iyo, Panginoong Jesus, upang magkaroon kami ng malalim na relationship sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat! Ayan, pwede po bang batiin po natin ang ating mga katabi bago po tayo umupo ng Merry Christmas! Ayan. Sa kabila naman po, Merry Christmas! Ayan, magkamayan po tayo. Sige po, let's all share the love of the Lord sa bawat isa. Kamayan po natin. Sige po, yung mga kapatid po natin. Batiin po natin ng maligayang Pasko. Habang ginagawa po natin yan, please give us enough time dahil po kaming mga kids ay may pinapare po na presentation sa inyo. So can we have at least background music while we prepare, Kuya Marlo and Kuya Vanjo? Teachers, come on! Okay, kids, come on. Kahit saan pwede kayo po, pwedeng sa sahig, pwede dito sa baba. Okay, yung iba, pwedeng sa floor na lang po mo po. Kids, sa baba na lang kayo mo po. Teachers, baba. Sa baba. Okay, everyone. Ayan, sige po, teachers, pa-arrange na lang po. Teacher, may. Yan. Chair. Pwede nyo dito. Sige. Anak, dito. Para makaupo din yung mga teachers. Ayan. Kay Banjo. Okay, everyone, let's all be settled. Okay, sige, pagay ng practice natin kanina. Babasa muna ako ng verse and then mag-start. Okay? Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga
at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran. Mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Let us sing Silent Night. 1, 2, 3, go. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Unang Timoteo chapter 1 verses 15 to 17. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtityaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. O come all ye faithful, all together. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let Us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. him, Christ the Lord. Lucas chapter 2, verse 12 to 14. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. All together, let's sing. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.
Mateo chapter 2, verses 1 to 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't napaparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, o yung tatlong wise men, the three wise men. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, ang kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang dala nitong ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, sabay-sabay po nating pakinggan at panoorin at sabayan, We the Three Kings of Orient Are. Kuya Marlo? Kids, way. Come on. Ayun na. We three kings of Orient are.
and have given the best that they have. They have offered the best that they have. They have given the gold, the frankincense, and the myrrh. And after so, pagkatapos po nito, sila ay nakinig sa Diyos at hindi sa tao. At sila ay umalis. Mga kapatid, this Christmas, now that we celebrate the birth of Jesus Christ, what is the best that we could offer to Him? Ano kaya yung pinakamalaking regalo na pwede nating ibigay sa Panginoong Jesus? More than anything else, ito po ay ang ating buhay. Ibigay natin, isuko sa Panginoong Jesus sa lahat ng aspeto. Malaki man o maliit na aspeto ng buhay natin, i-offer natin sa Panginoong Jesus. And let us all listen to the voice of God. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat, kami po ay iyong inabot. Salamat, ikaw po ay bumaba sa pamamagitan ni Jesus na nagkatawang tao upang kami na makasalanan ay maligtas mula sa aming mga kasalanan. Ngayon na aming natanggap si Jesus sa aming mga buhay bilang Panginoon na tagapagligtas, tulungan niyo po kami na patuloy na isuko ang aming mga buhay, i-offer para sa Panginoong Jesus at patuloy na makinig, hindi sa tao, kundi sa iyo lamang. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 1, 2, 3, go. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tayo tayong lahat. And let's all bow. 1, 2, 3, go. Let's say, 1, 2, 3, go. Merry Christmas! Let's go, let's go. Akit na, akit sa taas. Akit sa taas. Ate Rain, tapos na po kami. Sige, dati lang muna. Sabi ng mga matatanda, ang Pasko daw ay hindi tuwing December 25. Ang Pasko daw ay araw-araw. Tama po ba? Pero sabi ng mga bata, ang Pasko ay sumapit. Yung iba sinasabi, ang Pasko ay sumabit. Nalala ko tuwing ang mga bata nangangaroling. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas, wawawalhati. Alam niyo po mga kapatid, ang Pasko talaga ay napakahalaga po sa ating mga Kristiyano. Ito ay pundasyon ng ating pananampalataya. Ito ang katuruan ng Panginoong Hesus na siya, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Amen po ba? Ang kapanganakan ng Panginoon ay talagang malaking selebrasyon. Alam niyo po ang celebration? Ang celebration ay naganap sa langit hanggang sa lupa.
No? Ang mga anghel ay nagkantahan, ang mga pantas kasama ng mga shepherd, sila ay nagdiwang dahil merong sanggol na isinilang. Amen po ba? Kaya alam ninyo, ang Panginoon, salamat sa kanyang biyaya. Tayo ay inabot niya. Pansinin niyo mga kapatid, ang balita ay narinig ng mga shepherd. Hindi narinig ng, ang ibig kong sabihin narinig, sinabi mismo ng Diyos. Dahil alam niyo po naman, si Herodes, nabalitaan niya. Tama po ba? Pero mismong nakarinig ng balita na ang Mesyas ay sinilang, ang mga pastol. Kasama din ang mga pantas. Tama po ba? Ang pag-abot ng Panginoon ay napakahalaga po. At ito ay pinamamalita niya sa lahat upang masaksihan, makita ang sanggol na sinilang. No? Sa ating pong mga mananampalataya ng Panginoon, ipaabot po natin ang balitang ito. Ang mabuting balita na ang Diyos isinilang para tayo ay ligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Iabot, ipamalita po natin sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na ang kaligtasan ng Panginoon ay ibinigay niya na. Ang regalo ng kaligtasan ay ibinigay niya na. Kaya po, balikan ko lang po yung sinabi ko, yung unang statement ko. Tayo pong mga meron ng kaisipan, matatanda, kaunawaan sa kaligtasan ng Panginoon, kung ang Pasko ay araw-araw, araw-araw din po dapat natin ipamalita, ibahagi, ihayag sa mga tao na merong tagapagligtas na isinilang. Amen po ba? Kaya ang akin pong, ito po ay isang encouragement po sa atin na ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, siya ay sinilang, ibinigay niya ang buhay niya, namatay siya, siya ay muling nabuhay at makyat sa langit at ang pangako niya, siya ay darating. Kaya po mga kapatid, ang ating pong sinasabing celebration ng Kapaskuhan ay araw-araw. Nawa ito po ay hindi mawala po sa ating isipan at sa ating puso na meron po tayong araw-araw na pagkakataon na ipamalita, ibahagi po ang kaligtasan na ibigay ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang araw-araw na ibinigay sa atin ng Panginoon, again, ay isang pagkakataon para ipamalita, ipamahagi ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Sino po sa inyo ang mga merong mahal sa buhay? Ano pong kabaliktaran ng mahal sa buhay? Kaaway sa buhay. Sino po sa inyo ang merong naandyan pa ang kanyang magulang? Yan, si Nanay Henya, buhay pa po ang kanyang nanay. Akala nyo po, nasa langit na, buhay na buhay. Sino po sa inyo? Ako nga pala, si Mami G. Buhay na buhay ang kanyang nanay. 93. 99. Okay. Talagang, sana lang, champion na. Alam niyo po yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga magulang, mga nanay, tatay natin, kung sila po ay hindi pa nakilala sa Panginoon, don't miss, wag mong sayangin ang pagkakataon na sila ay kasama mo at hindi nahayagan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Meron po ba tayo mga anak? Sino po sa inyo may anak? Tayo lahat ng mga magulang. Siyempre, kaya nga po tayo.
Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na araw-araw natin kasama ang ating anak, pero ni minsan, hindi po natin sila nabahagian ng salita ng Diyos. Kailangan po natin itong gawin. Sino po sa inyo ay meron pang kapatid? Tayong lahat. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Kung binibigyan tayo ng Panginoon ng araw na sila ay nakakasama, ihayag po natin, ipamalita po natin ang mabuting balita. Amen po ba? Alam niyo po, lagi ko po sinasabi, unahin natin ating pamilya. Dahil alam niyo, napakasaya na ang pamilya natin, nakasama natin dito sa lupa, makakasama din natin sa langit. Tama po ba? Amen po ba? Alam niyo po, sa langit, wala naman talagang lungkot. Hindi po talaga sa impyerno. No, sabi ng mga lasinggero, mas masaya daw sa impyerno. Kasi magiinuman daw sila doon ni taning. Sa langit po ang pinakamasayang lugar na pupuntahan po natin. Amen po ba? Bagamat wala ng saya, bakit wala ng lungkot doon sa langit? Wala ng hirap, wala ng pighati. Pero, siguro hindi ko pa alam kung manghihinayang tayo na hindi natin kasama, kunwari, ang ating nanay sa langit. Hindi ko po alam kung paano pa ang mararamdaman natin kung meron tayong mahal sa buhay na nasa impyerno. No? Pero I guess, sabi sa langit, ganap na lahat. Ibig sabihin ng ganap, lahat ng nangyayari dito sa lupa at sa langit, yan ay tinakda ng Diyos. So it means, kung ang tao ay pumunta man ng impyerno at hindi siya tumanggap kay Kristo, hindi ibig sabihin noon na ang Diyos ay pinabayaan siya. Kaya siguro sa ating puso, meron tayong kapayapaan sa langit, bagamat meron tayong mahal sa buhay na nasa impyerno. Kasi ang Diyos ginawa lahat para maligtas ang tao. Amen po ba? Kaya balikan ko po ang pantas at ang mga pastol. Ibinalita sa kanila na ang Mesyas ay sinilang. Nawa maging ganon din po tayo. Nakita ng pastol, nakita ng mga pantas, si Kristo, sila'y nagpuri, na-experience sila ang Panginoon. Tama po ba? Masayang-masaya sila. Kung tayo po din ganon, mga kapatid, na rinig natin, na-experience natin ang Panginoon, huwag nating kaligtaan na ipamalita, ibahagi ang Panginoong Yesus. Agree po ba mga kapatid? Ngayong Pasko po, nawa kayo kung meron man kayong gathering sa Christmas Day or sa, ang tawag doon ay Noche Buena, tama po ba? Kung meron kayong time na mag-gather as family, nawa bigyan nyo ng pagkakataon nyo para maihayag ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Dahil yan po yung spirit ng Christmas. Pag-ibig, pero pag-ibig ng Diyos. Kapayapaan, pero kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. At yung sinasabing maligaya, nagiging maligaya lang ang tao kapag meron siyang Diyos sa kanyang puso. Amen po ba? Gawin natin na ang pag-ibig ng Diyos ang sentro ng ating Pasko, na andun din ang kapayapaan, si Jesus, kapayapaan para sa pamilya, at kaligayahan dahil si Jesus ang siyang naghahari sa atin. Amen po ba mga kapatid? Ngayong oras na ito, ang presentation po ng ating kids ministry, yan po yung ating pinaka-main na gawain. Kaya tumayo po muna po tayo. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama.
Salamat po, O Diyos, sa iyo. Dahil kami, Lord, ay inabot mo. Akala po namin, Lord, na kami, Panginoon, talaga yung umabot sa iyo. Dahil meron dati kaming kaunawaan na kapag kami gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa mga utos, akala po namin, Lord, inaabot namin ikaw para bigyan mo kami ng awa ng kaligtasan. Pero Panginoon, baliktad pala. Ikaw po ang umabot sa amin. Ibinigay mo ng libre ang iyong awa at habag. Salamat dahil yan, Lord, ay ipinamalita mo sa mga pastol, sa mga pantas, at ngayong Panginoon sa amin. Kaya wag nawa na sa aming buhay, ma-miss namin yung pagkakataon na ihayag ito sa aming pamilya. Ayaw po namin silang mapahamak. Kami naligtas na, kami, Panginoon, na sigurado na sa aming pupuntahan kapag kami, Lord, ay kinuha mo, kapag ikaw naman ay dumating. Lord, tulungan mo kami na ang kaligtasan ito, Lord, na nanggagaling kay Kristo, ito, Panginoon, yung maging sentro ng aming pamilya. Ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang mga lolo't lola, ang aming mga tito at tita. Sila, Lord, talaga ay makarinig ng mabuting balita. Mabuting balita na nagbibigay, Lord, ng pag-asa, pag-ibig, kapatawaran, at kaligtasan. Salamat po, Ama, sa iyo. Muli, Panginoong Jesus, salamat dahil ang buhay mo ay ibinigay mo. Salamat dahil ikaw ay pinanganak para sa amin. Ikaw ay namatay, nabuhay, at nandyan ka, Panginoon, sa kanang trono ng Ama. At meron kang pangako na ikaw ay babalik. Wala talagang, Lord, puknat ang iyong pagmamahal sa amin. Lahat, Panginoon, ay gagawin mo para sa bawat isa. Ganon kalaki at namamangha po kami sa iyong pag-ibig sa amin. Kaya ang aming buhay, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo. Ang aming lakas at kakayanan ay aming binibigay sa iyo. At ikaw ang siyang maluwalhati, mabigyan ng kapurihan at karangalan, Lord. Kaya, Panginoon, salamat muli, Ama. Salamat sa Panginoong Yesus, ang kanyang buhay. Salamat din, Panginoon, sa banal na Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor. Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Ako po ay narito para po kayo ay bigyan ng konting background. Ang ating pong youth camp ay natapos na kahapon. Praise God! Ayan, taas nga ng kamay yung mga nandito na naka-attend ng camp kahapon. Woohoo! Ayan. Okay, salamat sa Lord. At syempre, kung ang mga kasal, meron tinatawag na same day edit, tayo, may tinatawag tayong tomorrow day edit. Okay? Sa tulong po ng ating tech team, si Kuya Marlo, atin pong mapapanood kahit papano ang ating naging youth camp kahapon. So mga bagets dyan, kung gusto nyo makita yung video dito, ay doon pala doon. Okay? So, atin pong panoorin ang ginawa ng Lord sa atin pong Survivor Youth Camp kahapon. Sige po.
Yay! Ayan. Okay, salamat sa Panginoon. At talaga pong wari ko yung mga batang yung kahapon ay tulog agad pag uwi. Yung kulay ng damit nila, naging brown na po talaga. Okay, kami po ay nag-enjoy. At we are hoping na mga bagets, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ayan. At gusto rin po namin i-take itong opportunity na to na magpasalamat sa mga nag-sponsor. So talagang na-appreciate po namin ang inyong pagbibigay. Dalangin po namin na kayo pagpalain pa ng Panginoon ng mas marami pa. Ayan. Salamat sa Lord. Palakpakan naman po natin. And thank you rin po sa team na nakatuwang po namin para po sa camp na ito, mga counselors, ang atin pong tech team, ang atin pong runner team. Ayan, yung mga si Ninong Chef, sila Ninang May, taga-takbo kung anong kailangan. Si Ate SP po, ang ating nurse medic ng araw na yon. Nabigla po kami kasi unang game pa lang, ang dami nang naglapitan sa kanya. Ate, may sugat po ako. Ayan po ako. Ganito. Okay. Pero at salamat din sa Panginoon kay Pastor Joash na naghatid ng Word of God kahapon. Ayan, salamat sa Lord. Okay, papuri sa Panginoon po. Hopefully po next year ay magkaroon pa po tayo ng ganitong camp. Asahan nyo na po yan. Okay? Iniisip nga po namin, sabi namin, kung kaming matatanda na kaya itong mga young adult ba, yung magagagapang doon, parang hindi na namin kaya eh. Grabe po ang lakas nitong mga to. Okay? At nakakita po namin kung sino yung mga malalakas nung tug of war. Okay? Anak ni Ate Ara, grabe. Oh, grabe, napakatindi ng anak mo, te. Lakas talaga. Okay? So, salamat sa Panginoon. Nag-enjoy po ang bawat isa. At the same time, ay naranasan po natin ang pagkilos ng Lord kahapon. Okay? Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun lamang po. Okay, tayo po ay magpatuloy na sa ating tithes and offering. Hinihiling ko po na ang bawat isa ay samahan po kami sa pag-awit habang tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering. Magbigay po tayo ng masaya ang ating puso. Let's sing! Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Minsan pa. Give and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa blessings, Lord God, na ibinigay niyo sa amin within this week, Lord God, within the month. Panginoon, hindi po kayo nagkulang, Lord. And we offer you our tithes and offering, Panginoon. Magalak po kayo, Lord God, at patuloy niyo po kaming i-bless, Lord God, sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo at buwan, Panginoon. I-bless niyo nga po ang bawat isa sa amin na nandirito, Panginoon. Na-bless po kami sa word, Lord God. Patuloy niyo nga po kaming gamiting instrumento niyo, Panginoon, to bless other people as well. We thank you, Jesus. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. A few announcements lang po. Next week, we still have our Sunday service at 9:30 a.m. Ayan. So, attend po tayo. Mag-invite din po tayo ng mga kakilala natin, friends, family. Ayan. Welcome na welcome po kayong lahat dito. So, start po next week ng Sunday service is 9:30 a.m. Inulit ko po, 9:30 a.m. And then, our tithes and offering, sa mga hindi po
kaya makapagbigay ng cash, meron po tayo, pwede na po tayo mag-cashless sa ating BDO account. If flash po later sa screen, sa GCash at Metrobank daw po. Birthday? Sino po ang may birthday ng December? Pwede po bang itaas ang inyong mga kamay? Birthday ng December. Ate Tenten? Nandiyan po ba? Pwede po ba natin silang kantahan ng happy birthday? Pwede. Sinagot ko din. Sige po, kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Mabuhay po kayo. Ay, wait lang po. May announcement pa po pala ako. Wala pong uuwi after service dahil tayo po ay magkakaroon ng isa pa ng Christmas party! Sino po excited? Manalo! Yan! Kailangan palaban po lahat gusto mag-participate. At enjoy po talaga natin tong araw na to with our families and friends. Ayan. Pass. Okay po. Pakasan po tayo sa prayer ni Pastor. Sige po, tayo po ay mag-end closing prayer para sa ating service. Pero again, dire-diretso po ang atin. Mawigi na lang, umaga tayo ngayon. Kaso umaga din lunch natin. Magutom tayo kagad. Pero ewan ko, mamaya si Ate Vanessa, ang ating game master, ang ating host, no? Para sa ating Christmas party. Sige po, tayo po tayong lahat. Okay. Ipag-pray po natin ang ating buhay, ang ating pamilya at ang church na ito. Ang Diyos natin ay siya yung talagang sumasagot sa bawat pagdulog natin. Amen po ba? Kung sasagot ang Panginoon sa iyo ngayon, kung ang panalangin mo sa Panginoon ngayon ay sasagutin niya, magiging masaya ka ba? Mga kapatid, yang sayang yan. Yang answered prayer na yan. Yang dapat ang gawin mo na ngayon. Amen po ba? Yan ang pananampalataya. Hindi pa dumarating ang sagot. Meron ka ng parang masaya ang iyong damdamin dahil ang Diyos mo ang tumutugon sa lahat ng mga panalangin mo. Yan ang pananampalataya. Hindi nakikita pero nananampalataya ka. Amen po ba? Hindi pa dumarating pero nananampalataya kang dumating na. Yan ang pananampalataya. Kaya tuwing mananalangin po tayo, tuwing ikaw ay mananalangin din personally, laging ganyan ang pananampalataya mo. Masaya ka at naandun talaga yung parang natanggap mo na. Yan po ang faith. Kaya ang anumang panalangin mo ngayon na imposible, huwag kang magdududa. Amen po ba? Ang mga panalangin mo ngayon na parang hindi na yata mangyayari dahil sobrang laki, huwag mong kalilimutan na ang Diyos mo ay sobrang dakila. Kaya huwag kang hihingi ng parang, Lord, kung maari, kahit ganito lang. Mga kapatid, humingi ka ng malaki sa Panginoon. Ang Diyos mo ay hindi maramot. Ang Diyos mo ay gumagawa ng mga dakilang bagay. Kaya kung hihingi ka, lakihan mo na. Amen po ba? Ang panalangin mo, ang panalangin natin, kailangan na andun yung pinapakita, ina-acknowledge natin na ang Diyos natin talaga ay makapangyarihan. Kung ang Diyos ngayon ay naandito at siya ay makapangyarihan, palagay ko, hihingi ka ng mga bagay na malalaki. Amen po ba? Hindi ang Diyos natin ay hindi naandito. Ang Diyos natin ay nasaan? Nasa iyo mismo. Nasa iyo mismo. Amen po ba? Kaya kung nasa iyo ang Panginoon, mga kapatid, humingi ka na ng mga bagay na alam mong ibibigay sa iyo ng Panginoon
Dahil ang puso mo ay pinupurify mo sa kanyang harapan. Sabi ng Panginoon, tinitingnan ko ang mga puso ninyo. Ang mga puso na kung saan ay talagang malinis, ang puso na dalisay, ang puso na tapat, ang puso na nananampalataya. Kaya kapag tayo po ay nananalangin dito, mapapansin niyo po na ang panalangin po natin dito ay hindi parang, Lord, napaka-general. Yung parang, Lord, salamat, napakabuti mo. Panalangin natin, kailangan, alam nyo, specific. Panalangin natin na ang mga anuman yung nararanasan natin sa buhay, dinudulog natin sa Panginoon. Bakit? Kasi in-acknowledge natin na meron Diyos na buhay na siyang talagang sumasagot sa bawat mga ninanais natin at pinapanalangin natin. Kaya ngayong oras na ito, una-una sa lahat, magpapasalamat tayo. Pangalawa, hihingi tayo sa Panginoon. At sa ating pananalangin ngayon, nawa, maging tapat ang ating puso. Manalangin po tayo. Lumalapit po kami sa iyo, aming Diyos Ama, dakila, tapat. Ikaw, Panginoon, ay maawain, ikaw ay maibigin. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyong paanan, hindi po dahil sa aming sarili, kundi dahil, Lord, sa Panginoong Yesus. Salamat dahil sa Kanya, malaya po kaming makadulog sa iyo, Ama. At pwede ka naming tawaging Abba, Father. Kaya Lord, sa bawat isa sa amin, ngayong oras na ito, i-purify mo ang aming mga puso, ang aming intention, ang aming mga ninanais, Lord. I-purify mo ito. Nawa maging dalisay kami, karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya amin pong nilalapat, Lord, ang puso ng Panginoong Yesus sa aming puso. Tulungan kami nawa ng banal na Espiritu na manalangin at dumulog, Panginoon, sa iyong paanan. Salamat po, Diyos, sa iyo. Napakabuti mo. Salamat sa iyong awa. Salamat, Lord, sa kagandahang loob mo. Ang aming mga pagkakasala at pagsalansang ay pinatawad mo. Salamat po, Ama. Kaya sa amin pong pagharap sa iyo, purihin ka, O Diyos, dahil ngayon pa lamang po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat dahil sa mga kasagutan na gagawin mo sa bawat isa na nananalangin ngayon at dumudulog sa iyong paanan. Salamat po, Ama, dahil ikaw po ay napakabuti. Minsan, Lord, hinihigitan mo ang bawat mga panalangin namin. At ginagawa mo, Lord, yung the best, more than, Panginoon, sa aming inaas. Salamat po, Ama. Napakabuti mo. Ikaw, Lord, ang siyang aming ngayong tinitingnan, hindi ang aming sarili. Panginoon, dinggin mo, Lord, ang bawat panalangin namin. Kung sa oras na ito, kung meron man, Lord, sa lugar na ito, pati Panginoon naman sa mga nanonood, na dinudulog nila, Panginoon, ng kanilang sarili. Panginoon, kung sila, Lord, ay nakakaramdam, Panginoon, ng kapaguran. Sila, Lord, ay napapagod, na stress, Lord, sa samot-saring mga pagsubok sa kanilang buhay. Kung sila, Lord, ay nakakaranas ng anxiety, ng depression. Ang puso nila, Panginoon, ang emotion nila, Lord, nakakaranas sila, Lord, ng nababagbag sila, Panginoon, ng samot-saring mga karanasan sa buhay. Kalungkutan, pighati, kawalan ng pag-asa dahil sa dami, Panginoon, ng problema at karamdaman na nararamdaman. Panginoon, hilumin mo ang bawat puso ng kapatid ko na ito.
Nawa, Lord, ang pag-asa, ang talagang maranasan ng kapatid ko na ito, ang kagalakan sa puso niya na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang siyang mag-umapaw. Nawa, Panginoon, maramdaman ng kapatid ko na ito na talagang mahal mo siya. Kaya, O Diyos, hipuin mo ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, at ibalik mo, Panginoon, ang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa iyo. Ibalik mo, Panginoon, ang anumang ninakaw ng kaaway na sigla. Kaya, Lord, ang kapatid ko na ito, nawa sa araw-araw ng kanyang buhay, sa bawat pagising niya, na andun, Lord, ang kagalakan, Lord, na nagumapaw sa puso niya. Hindi po namin, Lord, kayang gawin sa sarili namin yan. Dahil napupuno po kami ng mga samot-saring hamon sa aming buhay. Huwag kami, Panginoon, mabombarded ng mga anumang alalahanin. Huwag kaming mag-worry. Huwag kaming matakot sa araw ng bukas. Huwag kaming mangangamba at huwag kaming magdududa. Dahil alam namin meron kaming Diyos na mapagmahal. Kaya Lord, sa puso ng kapatid ko na ito, sa lahat ng aming mga puso, sa lahat ng aming isipan, pati Panginoon sa aming kaluluwa, ito Panginoong pag-asa, kagalakan na nanggagaling sa aming Diyos na nagsasabing, Ikaw ay sumasa amin, Ikaw ay Emmanuel, Ikaw, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang tumutulong, Ikaw ang gumagabay, Ikaw ang Diyos na nagsasabi na kailanman hindi ka nagpabaya. Lahat, Lord, ay kontrolado mo. Lahat ay nasa palad mo. Kaya, Lord, salamat po, Ama, na bawat isa, Panginoon, ay bibigyan mo, Panginoon, ng kagalakan sa bawat puso. Salamat po, Diyos. Ang bawat isa din, Panginoon, na talagang nananalangin, dumudulog sa iyo dahil, Lord, sa kahirapan na nararanasan, sa kawalan at kakulangan, Panginoon, sa pangangailangang pinansyal. Panginoon, itong kahirapan na ito, Lord, minsan ginagamit mo para lalo kaming kumapit sa iyo. Para lalo kaming magtiwala sa iyo. Nawa ang aming kakapusan, ang aming kakulangan, Panginoon, ang magbunsod sa amin para lalo pang manampalataya sa iyo. Para lalo pang mangarap. Ang aming mga kakapusan ay magdulot nawa ito, Panginoon, ng positibong pananaw, pag-uugali, na hindi kami, Panginoon, talaga malulungkot dahil wala kami. Masaya kami dahil ang Diyos namin, Lord, Ikaw, Panginoon, ay hindi nagpapabaya. Sa aming kakulangan, thank you, God, for your grace is enough. Kaya, Lord, itinataas po namin ang bawat mga gastusin, ang bawat mga bayarin, ang bawat mga kakapusan, ang bawat mga pagkakautang, ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo. Kung meron man, Lord, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan na nagdulot sa amin, Lord, kung bakit kami naghihirap, kung bakit kami wala ngayon, kung bakit kami, Lord, naging kapos, kung meron mga kaibigan na nagdulot sa amin ng ganong sitwasyon, pinapatawad namin sila. Pagpalain mo sila, Panginoon, upang pagpalain mo rin kami. Salamat po, Ama. Ito, Lord, ay hawak mo ang aming mga financial. Kaya, Panginoon, ibuhos mo ang masaganang mong biyaya sa bawat isa na nananampalataya ngayon. Salamat, Lord, sa lahat ng blessings na dumating at darating pa. Salamat din, Panginoon, sa bawat mga kakulangan namin. Salamat po, Ama, kung anuman ang karanasan namin ngayon,
hindi nababawasan ng iyong kabutihan, hindi nababawasan ng iyong pag-ibig. Araw-araw, oras-oras, kami, Panginoon, ay mahal mo. Kaya Lord, purihin ka, Panginoon, sa bawat mga pagpapala na darating. Salamat sa kakayanan ng mga kapatid namin. Kalakasan at pag-iingat mo sa kanilang pagtatrabaho. Salamat, Lord, sa kanilang pagpapagal. Salamat dahil ginagamit mo ang mga provider, ang mga breadwinner upang matugunan ng pamilya. Palakasin mo at i-bless mo, Panginoon, ang bawat nagtatrabaho. Ingatan mo sila, ilayo sa kapahamakan, ilayo sa karamdaman, at bigyan mo sila, Panginoon, ng enablement, Lord, para ang kanilang katawan, Panginoon, ay patuloy, Lord, na palakasin mo upang ma-provide ang pangangailangan ng family. Huwag nawa, Panginoon, na sila, Lord, ay talagang magkaroon ng karamdaman, aksidente, dahil alam po mo, Ama, na sila, Panginoon, ang provider, ang breadwinner ng family. Kaya, Lord, i-bless mo sila, ingatan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng mga nagbi-business. Ingatan, Lord, ang kanilang damdamin, ang kanilang kaisipan, na lagi po, Panginoon, silang maging tapat sa iyo at maging tapat, Panginoon, sa mga tao. Pagpalain mo, palaguin mga business. At ganun din, Lord, ikaw ang magbigay sa kanilang idea para ito, Panginoon, ay talagang lumago. Salamat po, Ama, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na iyong ibubuhos sa amin. Ganon din, Lord, ang aming pamilya. Salamat po, Ama, nabuo ang aming pamilya. Salamat dahil malakas ang pangatawan. Malakas ang nararamdaman. Salamat, Lord, sa pamilya na kung saan, Panginoon, ay aayusin mo, tutulungan mo upang ma-restore ang mga relationship. Salamat, Panginoon, sa pamilya na kung saan may mga hamon, pero Lord, ikaw, Panginoon, nagpapanatili. Kung meron man, Panginoon, sa gitna ng pamilya na nakakaranas ng anumang mga pain and suffering because of their treatment, na minsan, Lord, nandun yung tampuhan, nandun yung pagkakagalit. Ano man, Lord, ang mga karanasan sa aming family. Lord, itinataas po namin na ayusin mo, pagandahin mo ang aming pamilya. Ikaw, Panginoon, ang siyang talagang gagawa ng mga dakilang bagay, Panginoon. Mga plano na magaganda, Lord, sa aming family. Kaya, Lord, salamat po, Ama, na ang mga relationship ay re-restore mo, pagtitibayin mo. Ganon din, Lord, ang mga anak namin ay iingatan mo. Ang mga lolo't lola ay palalakasin mo. At ang mga magkakapatid ay bibigyan mo, Panginoon, ng kaunawaan, pagmamahalan sa isa't isa. Salamat, Ama. Napaka-importante ng aming pamilya. Kaya aming itinataas na ikaw po, Panginoong Yesus, ang siyang maging sentro. Ganon din, Lord, ang aming ding mga ninanais ngayon, mga iba pang mga plano sa aming mga buhay, sa aming karir, mga plano, Lord, sa aming pamilya, kung ano man ito, Lord, mga plano. Alam mo, Lord, kung anong nasa isip, ano, Panginoon, yung mga ninanais ng mga kapatid ko na ito. Ama, ang iba pang mga dalangin, kung ano man ito, Ama, Lord, alam ko, ikaw, Panginoon, ay hindi nagkakamali. Kung ito man, Panginoon, ay dinedelay mo, kung ito man, Lord, ay sinasagot mo kagad. At kung ito, Panginoon, ay hindi mo kalooban, Lord, salamat dahil kung kami ay nagpaplano, yung plano mo pa rin ang siyang magaganap.
At alam po namin kapag naganap ang iyong plano, ito, Panginoon, ay higit pa sa lahat ng aming mga inaasahan. Kaya Lord, i-direct mo ang path namin, i-direct mo ang mga plano, mga nais namin sa buhay. I-direct mo ito, Panginoon, patungo, Lord, sa iyong kalooban. Ang kalooban mo ang pinakamaganda, ang kalooban mo, Panginoon, ang pinakadakila sa lahat. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Merong kang maganda at dakilang plano, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya. At ganun din, Lord, ang church na ito, itinataas po namin na kami, Panginoon, ay talagang pag-isahin mo, gawin mo kaming ilaw, gawin mo kaming asin, at panatilihin mo, Panginoon, ang aming pag-ibig sa bawat isa. At gamitin mo kami, Panginoon, para sa mga tao pang hindi nakakilala sa iyo. I-bless mo, Lord, ang aming mga plano, ang amin din pagpapatayo ng church building. Ito, Panginoon, ay alam namin iyong tatapusin. At salamat po, Ama, sa lahat ng mga mangyayari at gagawin mo, Panginoon, sa church na ito. Ikaw ang aming pinaglilingkuran. Kaya, Lord, kung ikaw, Panginoon, ang may plano, Lord, ikaw po ang tutupad. Kaya kami, Panginoon, ay panatag at nananampalataya na alam namin po, O Diyos, ang church na ito, Panginoon, ang pamilya na ito, Panginoon, ay talagang magiging masigla at masaya sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Muli, ang mga panalangin namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay alam namin ikaw po ang tutupad nito. Kaya, Lord, kami ay talagang manatiling naniniwala at sumasampalataya sa iyo. I-bless mo kami, tulungan mo kami, samahan mo kami, encourage mo kami, pagtibayin mo kami, Panginoon, at palakasin mo kami. Salamat po, Ama, sa iyo. Muli, ang mga dalangin na ito, Lord, ay aming itinataas sa iyo. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay. Ang Diyos natin, na siya talaga ang ating pagpapala, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang pagmamahal niya at kapatawaran niya, at ang gabay, patnubay ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay maghahawak-hawak ng ating mga kamay at kakantahin po natin ang ating family song. Nasaan na yung ating mga... Po. This family of God, so closely knitted into one. They take me to their heart, and I'm so glad to be
shoes? Wala po munang uuwi? Stay lang po sa ating mga pwesto? Sige, go Ate Precious. Good morning po sa inyong lahat! Ngayon po ay pagpapatuloy na po natin ang ating Christmas party! Excited na po ba kayong lahat? Ngayon po ay sisimulan po natin ito sa isang prayer para po sa pagkain natin ngayong lunch. Tinatawagan ko po si Teacher Kay para po ipag-pray yung ating food. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin for the food na pagsasaluhan po natin. Sige po, let's bow our heads. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buong taon. Salamat, Panginoon, sa pamilyang ito ng KM. Salamat, Lord God, at ang bawat isa ay dinala mo this morning. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapalalim pa ang relationship namin sa iyo. Pero tulungan mo rin kami na mas mapalalim yung relationship namin sa bawat isa. At itong pagkain na pagsasaluhan namin this morning, Lord, maraming salamat sa grace at doon sa biyaya ng trabaho, ng negosyo, ng kabuhayan namin, Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit makakapag-share kami sa bawat isa ng food ngayong tanghaling ito. Salamat, Panginoon. Bless this food that we are going to partake and bless everyone who prepared this food. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Ayan po. Thank you. Pero bago po tayo kumain lahat, ipapatuloy po natin ang ating nakasanayan ng Christmas tradition. Alam niyo po ba ang ating Christmas tradition? Exchange gift? Yun, may narinig po ako. Ano po yun? Ngayon po ay gagawin po natin ang ating Everybody's Birthday. Pero sisimulan po natin ito sa ating mga seniors. Pwede po bang patugtugin ang happy birthday song? Ngayon po, sisimulan po ng mga seniors ang ating Everybody's Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. So ano po, ang edad nyo po ay itatayo sa 3 para po mabuo ang ating ilalagay na Everybody's Birthday. Times 10 po pala. Kunyari po ay 18 years old na po ako. Ito times 10 po yun at magiging 180. Yun po ang ilalagay ko sa box na nasa harap. Ready na po ba ang ating mga seniors? Simulan po natin.